Hindi ko po alam. Wala po akong sinabing divorce. Alam mo ba yun? Ako rin hindi ko alam. Lin Xiao, huwag mo na siyang ipagtanggol. Alam ko namang hindi mo talaga siya gusto. Isa lang siyang babaeng galing sa probinsya. Ano bang meron sa kanya para bumagi sa'yo? Sabihin mo nga. Magdi-divorce kayo. Pagkatapos ng 1 buwan, ako na lang ang pakasal mo. Ano bang ibig mo sabihin na? Hindi ba kayo pumunta dito para kansilahin ang kasal? Kanselahin? Kasal na silang legally. Anong ika-cancel? Ang pakay namin dito ay pag-usapan ng wedding date nila. Anong ibig sabihin nun? Tito Lin, huwag kayong paloko sa kanya. Ano bang meron sa kanya para magpasama sa Lin family? Hindi siya bagay. Dasheen yan. Lumaki yan na may magandang edukasyon. Matalino at magalang. Tapos ngayon, intern pa siya sa Shangxi Hospital. After 6 months, permanent na siya doon. Narinig ko si Young Master Lin. May sakit pa raw minsan. E di sakto si Shin yan makakatulong sa kanya. Kaya feeling ko si Shin yan talagang swak para kay Lin Xiao. Gusto ko lang tanungin si Mrs. Liu. Inamin niyo ba na si Liu ay anak niyo sa pamilya Liu? Hindi naman eh. Anak lang yan ni Papa sa ibang babae. Si Liu family namin. Never naming tatanggapin, hindi namin kadugo yan. Hindi siya pwedeng isama. Tama siya. Hindi siya legit na anak dito. Hindi siya karapat-dapat. Sige. Tito Lin, payag na po ba kayo na maghiwalay sila ng batang yun? Sabi ko na nga ba eh, hindi bagay yun kay Lin Xiao. Narinig ko na rin dati. May mga chismis ako narinig. Akala ko gawa-gawa lang yun. Pero ngayon, pagkatapos ko kayo makita at marinig ang mga pinagsasabi ninyo, doon ko lang na-realize. Mas malala pa pala kayo kaysa sa mga kwento. Sobrang sama ninyo! Mga chismis? Narinig ko na rin noon na si Xiao Ruro, pagbalik niya sa Liu family, lagi niya raw siyang pinagtutulungan na mag-ina. Noong una, hindi pa ako naniniwala. Malaki naman ang Liu family. Bakit hindi magkasyang isang batang tulad ni Xiao Ruro? Pero ngayon, nakita ko talaga. Hindi ko inaasahan na ganyan kayo kasama. Babae na nga lang siya. Pinapahiya niyo pa! Hindi po ganyan ang Lin family. Anak, sorry kung naranasan mo yan. Kung ayaw kang kilalanin ng Liu family, mula ngayon, huwag ka nang babalik sa kanila. Naintindihan mo ba? Ang Lin family, dito ang bahay mo palagi. Salamat, Papa. Basta nandito ako, walang mga api sa'yo. Huwag ka matakot. Mr. Lin, ano pong ibig niyo sabihin? Ano ba? Kayo naman po, inaaway niyo palagi ang manugang ko. Tatanungin niyo pa ba ako? Gaojing, pakibalik lahat ng dote. Opo, sir. Xiao Ruo, lahat ng dote na ito, tanggapin mo na. Ayaw kang kilalanin ng Liu family, kaya iyon na lahat ng yan. Tanggapin mo lahat. Papa, akin talaga lahat ng to? Oo naman, syempre. Nangako ako dati na magbibigay ng dote kaya tutuparin ko yun. Yes! Di pera na naman ako. Salamat, Papa. Mr. Lin, ayaw niyo ba munang isipin ulit si Sinyan namin? Hindi na kailangan. Ngayon na ayaw ni Miss Liu kilalanin si Xiao Ruo. Ako na mismo ang mag-aasikaso ng kasal nila. Bilang ama nila, ako na magpaplano ng lahat. Hindi na kami magtatagal. Alis na kami. Mr. Lin! Gaojing, simula ngayon, tulin na natin lahat ng business deals sa Liu family. Opo, sir. Young Master Lin! Sabi ni Papa simula ngayon, magkasama na tayo palagi. Saan ko ilalagay lahat ng gamit ko? Kahit saan mo gusto. Nakakita na ako na sumasamba kay Buddha at Kuan Yin. Pero kay Ultraman, ngayon ko lang nakita yan. Naniniwala ka ba sa ilaw? Naniniwala ako sa sarili ko. Saang side ka matutulog? Dito na lang. Anong ginagawa mo?
Ikaw? Bakit? Ano yun? Mag-asawa naman tayo, di ba? Oh, Baka dapat meron tayong mag-asawang moments. ano nga dapat gawin? Humiga ka lang. Hindi ko kaya, kinakabahan ako. Huminga ka na malalim. Relax ka lang. Ilagay mo yung kamay mo dito. Hindi ko pa rin kaya, kinakabahan ako. Ikaw man ang maligo. Kakatapos ko lang maligo ah. Katatapos mo lang. Hindi pa rin pwede. Kinakabahan pa rin ako. Maglalasing muna ako. Ultraman, bahala ka na sa akin. Kaya ko to. Rororo, go! Kaya ko ba talaga to? Uy, yan ba ang drunken master mo? Grabe ilang bote na inom mo. Mukhang yung plano natin magkabibi, kailangan mo lang ipagpaliban. Papa, wag mo ko sisihin ah. Ikaw na! Anong ginagawa mo? Huwag ka lalapit! Sinasabi ko sa'yo! Wala akong balak gawin sa'yo ha! Yururu. Yururu! Ay. Ano ba nangyayari dito? May sikreto ako sasabihin sa'yo. Ano sekreto? Kapag lasing ako, tendency akong maging makulit at magwala. Ano ba? Hindi lang tendency, magwawala ka talaga. Hindi mo talaga kailangang itanggi. Gabi na, ba't kasing ka pa? Nakikinig ka ng usapan? Boss. Wala. Matutulog na po ako. Kaya ba yan? Kaya ba yan? Shauro! Halika na, kain na tayo ng breakfast. Apa, Papa. Tigas ang ulo mo minsan no? Buong gabi kang gising kagabi. Sa kwarto, nag-drunken master ka pa buong gabi. Kailangan mo minsan. Mahina talaga katawan mo eh. Isang gabi lang, bagsak ka na kagad. Kailangan mo magpalakas. Kumain ka na masustansya. Bakit ka ganyan? May sakit ka ba? Sa nakikita ko ngayon parang masakit ang buong katawan mo. Pa, okay lang ako. Kayo muna ang kumain, mauna na ako. Papasok na sa trabaho. Mag-ingat ka, wag mo na pansinin yun. Roro, mamaya utusan ko si Gaojing pagluto ng native chicken para sa'yo. Nako, hindi na po kailangan. Araw-araw naman po ako nakakain ng maayos. Ay hindi pwede yun. Kagabi, may nangyari pa sa inyo ng anak ko? Wala naman po. Basta mag-iingat ka. Tutong maghinay-hinay. Papa, parang gets ko na. Basta mag-ingat lang kayong dalawa. Okay na yun. Ay nga pala, Shauro. Kailangan ko nang bumalik mamaya. Si Shio Wan, ikaw na muna bahala sa kanya. Aalis na po kayo agad? Oo, marami rin akong kailangan gawin eh. Basta, babalik ako dito. Sige po.
Balik lang po kayo lagi. Oo naman. Basta, maghihintay na lang ako ng apo sa inyo. Ah? May balita na ba tungkol kay Lolo Liu? Posibleng si Lolo Liu. May masamang nangyari sa kanya. May ebidensya ba kayo? Pinacheck ko lahat ng records ng mga airports nitong nakaraang araw. Wala talaga sila si Lolo Liu. Ibig sabihin lang doon, hindi talaga siya umalis ng bansa. Ganun ba? Si Lolo Liu hindi talaga umalis. Oo, tama. Huling nakita siya sa opisina tapos umuwi sa bahay nila. Simula nun, wala na. Parang nawala na lang bigla. Ibig sabihin, nasa Liu family house pa rin si Lolo. Pero baka nga, wala na talaga siya. Grabe yung mag-inang suyan. Kahit patanda na, pinapatulang pa rin nila yon. Walang konsensya. Hindi ba sila natatakot na makarma? Gusto nyo sabihin na natin kay Xiaoro? Huwag na muna siguro ngayon. Baka kung ano pang gawin niya. Kapag nalaman niya yan, baka gumawa pa siya ng gulo. Ibisigan na muna natin yung family. Hanapan natin ng ebidensya. Kasi inaalaman lang talaga natin to. Sige boss. Ayun nga pala. Saan siya nagpunta ngayon? Siya... Umalis siya kasama ang apprentice niya. Ha? Master, seryoso? Bakit ka ba nag-asawa? Bakit? Bawal ba ako mag-asawa? Akala ko pa naman ikaw si Xiaolong Nu. Tapos si Yang Gao. Tapos may bigla na lang na sumingit na iba. Ano ba? Master mo lang ako, no? Yan lang naman meron tayo. Babalikan kita. Aagawin pa rin kita. Pangako ko yan. Ay, may marriage certificate na kami. Kami ay mag-asawa by law. Tsaka di niya na ako kayang iwan. Kaya hindi pwede yung sinasabi mo na yan. Pero bakit ba kasi siya? Ay, hindi mo naman kailangan malaman lahat. Basta mag-asawa na kami. Uy, sige, isang tanong na lang. Sagutin mo ng totoo. Ano yun? Mahal mo ba siya? Parang mahal ko na nga siya. Siguro. Ano ba naman yan? Paano mahal mo siya? Hindi naman siya gwapo katulad ko eh. Paano mo siya minahal? Mabait siya eh. Tsaka gwapo naman siya. Tapos mayaman pa. Tapos gusto ako ng magulang niya. Binibigyan pa ako ng maraming pera. Materialistic ka pala. Di ba yung mga master dapat walang pakialam sa pera? Master doctor ka pa man din eh. Di ba hindi dapat mahalaga ang pera? Pero kung may pera ka, mas marami kang magagawa. Master, ikaw pala ganyan ang tingin sa buhay? Kung mahal mo lang ang pera, ba't hindi mo na lang ako sagutin? Magkano gusto mo? Kaya kong ibigay. Sorry, hindi ko kailangan. Baka mas mayaman pa ako sa'yo. Hala, talaga lang ha? Magkano ba ang meron ka? Siguro mga 50 milyon lang. Ha? Ilang milyon? 50 milyon? Walang ya! Si Cheng Jiwei, aka Devil Muscle Man, 25 years old, anak na may-ari ng Shengxi Hospital. Meron din silang isang malaking family business ng Shengxi Hospital. Sila ang may-ari ng mga hospital, medical equipment at pharma. Ang asset nila ay 500 million at si Chen Ziwei, top student pa. Talagang gifted para si Wong Fei Hong. Bukod sa bata siya, wala naman nata siya lamang sa akin eh. Alam niyo bang magpakalig ng babae? Ay, sir, alam niyo po ba kung paano magpasaya ng babae? Anong ibig mo sabihin? Mag-isip ng paraan? Anong paraan ba? Kasi ma'am bata pa kasi yan. Early 20s pa nga lang. Talagang gusto pa mag-enjoy. Hindi mo pwedeng ipilit ang gusto mo sa kanya. Tama rin naman. May sarili siyang mundo. May sariling kaligayahan. Kailangan mo ring intindihin yun. Basta hayaan mo lang siya maging masaya. Huwag mong pigilan. At mayroon ding mga sariling gusto si ma'am. May sarili siyang saya. Masaya naman siya. Hayaan mo lang siya sa trip niya. Ibig mo sabihin, hindi siya masaya na kasama ako? Hindi naman po ganun. Kasi sa totoo lang boss, ang mga babae na kagaya ni ma'am, gusto nila lang konting sorpresa. Konting romantic na moments. Pero boss, mula nung magpakasal kayo, ano bang nabigay mong surprise o romantic sa kanya? Sorpresa? Romantic? Paano ba dapat? Pwede ka namang halimbawa bigyan mo siya ng bulaklak araw-araw. O kaya bag, alahas, mga ganun. Sige, ikaw na lang bahala dyan. Ay, naku po. Boss, parang hindi mo pa rin gets eh. Akong gagawa eh, iba pa rin yun. Ikaw mismo dapat boss, hindi ako. Ano ba dapat kong gawin? Ngayon ka lang nakauwi.
Nag-enjoy kasi kami ni Zayway. Masyadong masaya, nakalimutan kong oras. Sorry talaga. Uminom ka na ng gamot mo? Hindi pa. Okay pa naman ang lagay mo. Basta inumin mo lang sa oras yung gamot mo, wala magiging problema. Hintayin mo iniitan ko lang. Sorry, hindi ko sinasadya. Kasi parang may kulang sa akin, hindi ko rin alam. Hindi ko naman ginusto to. Pero gusto kasi nilang magkaanak tayo. Magkaanak? Bakit parang hirap naman? Kaanak kasama siya? Boss, sinabi ko na sa'yo dati. Iba si ma'am kumpara sa ibang babae. Ano namang pagkakaiba? Babae pa rin naman siya eh. Kung gusto mong magkaanak, kahit sinong babae pwede na, di ba? Pero kayo ni ma'am, kulang kayo sa tunay na koneksyon bilang mag-asawa. Walang totoong emotional bond. Ay, emotional na naman. Puro dandabin na lang. Tama nga sinabi dati. Ano ba talaga ang true love? Hanggang saan mo kayang ibigay? Paano walang ganun sa amin? Wala namang feelings. Paano naman niya ako mamahalin o bibigyan ng anak? So paano ko ba papalaguin? Paano ba? Hindi ko alam eh. Ganito kasi yun, boss. Nauna ang kasal bago ang love life sa inyo. Kasal muna, tsaka ligawan. Ikaw naman ang dapat manligaw. Ligawan mo ulit siya. Tulad ng magjowa, ligawan mo siya. Pasahin mo. Pero paano nga? Ay boss, yan ang hindi ko alam. Mag-search ka online. Tignan mo, marami ng tips sa internet. Search ka lang. Paano manligaw at paano makipag-date. Ayan o. Tignan ko. Papakita ko sa'yo. 500 na paraan para mapakilig ang babae. Di mga logic para hindi ka maubusan ng usapan. Lahat ng klase ng tips. Sige na, mag-aral ka lang muna dyan. Master, panoorin mo to magic trick ko. Oh. Wala, di ba? Pan mo nga. Oh. Ilan to? Isa. Ito ba? 2. Oh. 2. Ang galing mo! Paano mo nagawa yun? Ano secret mo? Wait lang. May mas matindi pa akong alam. Roro, sumama ka sa akin. Tanananan! Huh? Bakit mo ko dinala dito? Gusto mo bang ilibre mo ba ako ng masarap? Tama ka. Ano kasi? Kahit ano, pwede mong orderin. Gusto ko ng lamb skewers, pati fresh oyster. Ba't puro ganyan ang gusto mo? Makakaiba pa. Sabi kasi ng master ko, nakakaganda daw sa katawan niyan. Para raw sa mga lalaki pampalakas, para sa babae pampaganda. Ang dami pa nang alam ng master mo. Siyempre, Fugi yung sobrang galing kaya. Ito pala, nadaanan ko kanina. Para sa akin to? Salamat Kala ko sabi mo, childish. Asawa naman kita eh. Kung medyo childish, okay lang. Basta gusto mo, yun ang mahalaga. Oh, baka bibig. Manunong ako magbalik ng mani. Hindi mo na kailangan gawin yan para sa akin. Ako kasi, yung babae ko, ako lang ang pwedeng mag-alaga. Ang sweet talaga ni Lin Xuan, sabi ng master ko. Buti na lang ikaw daw ang napapangasawa ko. Tao pala. Sandali lang. Master mong nag-utos sa pakasalan mo ako? Oo naman. Sabi niya, pag pinakasalan kita, makakatulong daw yun sa akin at sa'yo. Sa'yo rin daw, okay yun. Di gets ko na. Si Li Fugui pala yun? Yung sinasabi ng tatay ko yung legendary na tao. Legendary? Master ko? Hindi Sobrang liit lang niya, actually. Mga 5 feet siguro. Hacha! Mga ganun lang talaga? Kaya pag naupo siya, halos di mo makita. Parang ganito?
Ganun na nga, paano mo nalaman? Sabi ko na nga ba eh, pag nakaupo si master ko. Hindi man talaga makikita, parang nawala na lang. Hacha! Ano nang nangyayari? Ang saya-saya ko ngayon. Salamat ha. Basta masaya ka, masaya na rin ako. Alam mo, gusto kong magpatayo ng playground para sa mga bata, para naman may paglaruan sila. Sino mga bata? Yung mga tinutulungan ko sila nga. Sa totoo lang, dapat magpasalamat ako sa'yo at kay Papa at Mama. Dahil sa kanila ang dami kong pera, may dowry pa ang lahat-lahat. Kaya nabibili ko ng damit, pagkain. Napagawa ko rin yung school para sa mga bata. May pagkain, damit, tirahan. Lahat yun para sa mga bata. Sobrang saya nilang lahat. Grabe pala siya. Napakabait niya. Bakit tumigil ka? Pasensya na. Bakit ka humingi ng sorry? May ginawa ka ba? Wala naman. Bakit pitin ka mag-explain? Wala na, okay na yun. Sige na, sabihin mo kung okay lang. Ano yun? Nakatira ka raw sa isang kwarto. Kasama siya? Oo naman, mag-asawa kami eh. Normal lang yun. Baka may problema ka ba doon? Kayo ba, yung gumaganon na? Alin doon? Yung sa mag-asawa, ganun, alam mo na. Basta yun. Yung ganun ba talaga? Yun ba? Oo. May ganun na ba sa inyo? Bakit? Curious ka ba doon? Pero, gusto kasi ng mga magulang niya na magka-baby na raw kami agad. Hindi pwede. Huwag ka muna magkaanak sa kanya, pakiusap. Di hindi naman ako masusunod dyan. Uy, ano ba? Ano ka ba? Ako nang gagawa ng paraan. Ano ba? Ako rin, isasabihin ako. Importante rin. Tsaka, may sorpresa rin ako para sa'yo. Talaga? Pumasok na kayo! Bumati kayo! Magandang araw po! Ano to? Tingnan mo naman. Di ba gusto mo ng parents mo na magkaanak ka na? Apat. Handang-handa silang bigyan ka ng anak. Tingnan mo kung may type ka. Liruro! Okay lang kung wala kang type sa kanila. May paparating pa naman. Baka next batch meron. Lumabas kayo lahat. Liruro. Ganyan lang ba ang pagmamahal mo? Mas gugustuhin mong ibang babaeng bigyan ako ng anak kaysa ikaw na kasama ko? Kung ayaw mo rin lang, bakit mo pa ako sinagot doon? Bakit ka pumayag sa akin? Sumagot ka! Huwag mo sasisiin, master ko siya! Ako ang may pakalanan nito. Wala siyang kasalanan. Hindi ka talaga mawawala sa eksena, no? Kami ni Master. Kami talaga ang bagay sa isa't isa. Ikaw, hindi ka bagay sa kanya kahit kailan. Baka nakakalimutan mo, ako ang legal na asawa niya. Kung papanding galing sa prominenteng pamilya, nakikipaglandian sa babaeng may asawa, hindi ka na nahiya. Nakakagulat ka, anak ka ni Chen Jimin. Pero ganyan ka babangasal mo? Grabe ka, nakakahiya ka talaga sa harap ng lahat. Sige nga, sabi mo asawa ka niya, tignan nga natin. Sabihin mo, anong gusto niya? Paborito yung pagkain? Anong klaseng ulam? Ang kinagigiliwan niya ngayon, sumagot ka! Anong mga damit ang gusto niya suotin? Alam mo ba kahit isa dyan? Hindi mo alam yon. Anong karapatan mo sabihin? Asawa ka niya? Ikaw, sarili mo lang ang iniisip mo. Ni minsan hindi mo man lang sinubukang kilalanin siya. Yororo, isang tanong lang. Ano ba talagang nararamdaman mo para sa akin? Ako? Hindi ko alam. Yesha. Masaya naman ako pag kasama siya. Sige. Kung ganun, papayagan ko na kayo. Oh? Kiwali na tayo. Maghiwalay na tayo. Anong ibig mo sabihin, Hoy? Grabe tong lalaking to. Ang dami nang pinahanap sa kanya. Puro willing magkaanak sa kanya. Ayaw pa rin. Anong pisira ba siya sa utak? Tama na nga, pwede ba? Master, pinaglalaban lang naman kita. Umalis ka na.
Huwag ka nang babalik dito. Hindi ko alis. Hindi na ako magsasalita. Mr. Lin, bakit mag-isa ka dito umiinom? Lumayo ka. Huwag mo akong gabalain. Isang shot lang kasama ako. Tapos alis na ako. Saan mo ko dadalhin? Sa isang masiyang lugar. Ayoko. Uuwi na ako. Kung nasaan ang kama ni Mr. Lin, doon ang bahay. Hoy! Miss Yu, anong ginagawa mo dito, ha? Mr. Du, bakit andito ka rin pala? Oo nga eh. Kato lang siguro. Gusto mo bang mag-usap tayo sa loob? Mr. Du, gusto mo naman uminom, di ba? Sasamahan na kita. Sige. Nandito ako sa Crown Hotel, 888. Nandito ako sa Crown Hotel, 888. Alam mo ba kung nasaan ang Crown Hotel? Sumagot ka. Alam ko. Hatid mo ako. Dito pa na siya pumunta. Uy, Master. Gusto mo samahan kita papasok? Hindi na. Kaya ko na to mag-isa. Tatawag na lang ako kung kailangan kita. Oo, sige. Buti nilang tulog pa siya. Ngayon, gagawin ko na ang gusto ko. Tingnan natin ngayon si Liru. Bakit ikaw? Good morning, baby. Lumiyo ko nga. Uminom ka ng sobra, wala ka nang naaalala. Lumabas ka! Bakit siya? Alam ko kagabi kasama ko si Liuroro. Sir? Sir? Ano meron? Bakit parang ang lungkot mo yata? Pagdating mo sa opisina kanina, nakaupo ka lang nakatulala. May problema ba? Wala naman. Oo nga pala. May balita na ba kay Ginoong Liu? Wala pa rin po. Pero ngayon, lahat ng ebidensya nagpapakita na nasa loob pa rin siya ng bahay ng Liu. Ipadala mo lahat ng ebidensya nasa bahay si Ginoong Liu. Kay Liu Xin yan. At sabihin mo huwag siyang magsalita ng kung ano-ano. Bakit naman po? Baka mas lalong mag-ingat ang kalaban. Gawin mo na lang ang sinabi ko. Isa pa, i-request mo agad CCTV footage ng Crown Hotel kagabi. Gusto ko malaman kung sino talaga yun. Kung sino yung babae na... Bilisan mo! Opo. Yororo, ikaw ba talaga yung kagabi? Ano ibig mo sabihin? Ikaw ang kasama ni Mr. Lin sa kama? Oo. Pero may nangyaring di inaasahan. Wala namang nangyari sa amin talaga.
Walang nangyari? Pagkasama kayo sa kama. Kahit walang nangyari. Gagawin natin parang may nangyari na. Ma, pwede ba yun? Bakit hindi? Basta may sapat tayong ebidensya na magkasama kayo sa kama kagabi. Wala nang kawala ang pamilya Lin. Kailangan nilang panagutan ka. Sinyan, anong nangyari? Ma, tungkol kay Lolo. Parang may nakaalam na. Ano sabi mo? Ah? Andyan ka na pala. Oo. Upo ka muna saglit. Hintayin mo ako. Kukunin ko lang yung gamot mo. Inumin mo agad to. Salamat pala. Wala naman. Tungkol sa nangyari kagabi. Alam ko na. Alam mo na ano? Sabi ni Master, kailangan ko maranasan sa mundong ibabaw. Noong una hindi ko gets kung ano ibig niya sabihin pero ngayon malinaw na. Gusto kita. Gusto mo ko? Oo nga. Ikaw, hindi mo ba ako gusto? Gusto rin kita. Mr. Du, yung pinangako mo sa akin, huwag mo kakalimutan. Don't worry, baby. Lahat ng CCTV kagabi, pinaburo ko na sa mga tao ko. Ngayon ang tanging paraan para makaligtas tayo ay mapatunayan na may nangyari sa inyo ni Mr. Lin at buntis ka. Buntis ako? Tama, ha? Kahit na maungkat nila ang kaso natin, kahit may pinatay pa tayo, basta buntis ka sa anak ng Lin family, gagawin nila ang lahat para protektahan tayo. Isa pa, wala dapat matira na CCTV footage. Yung CCTV sa hotel baka pwede nating ipaayos kay Mr. Du, pero wala namang nangyari sa amin ni Mr. Lin. Paano naman ako mabubuntis? Hindi talaga pwedeng buntis ako. Kaya nga, si Mr. Du pa rin ang aasahan. Salamat, Mr. Du. Baby, I'm back again. Ay, oo nga pala. Meron pala akong gustong sabihin sa'yo. Ano yun? Or sa lolo mo. Ibalita ka na tungkol sa lolo ko? Wala pa. Pero nalaman ko na hindi siya umalis sa bansa. Tuling beses siyang nakita sa mismong bahay ninyo. Pagkatapos nun, wala nang sumunod na balita. Ibig mo sabihin? Oo. Yung mag-ina malamang nagsisinungaling. Baka may ginawa sila kay lolo. Dapat noon ko pa ito naisip. Don't worry. Ako nang bahala dito. Kung sila ang mag-ina talaga ang may gawa, hindi ko sila palalagpasin. Dapat silang parusahan. Simula nung bumalik ako sa bahay namin, si lolo lang ang nagparamdam sa akin ng pamilya. Pero siguro, gusto lang din niya akong gamitin para sa kasunduan, para mapalapit sa pamilyang Du. Pero lolo ko pa rin siya. Pinapangako ko, makakamit ni lolo ang hustisya. Oh, Uy, mukhang napaaga yata ako ah. Hindi pa mali pong iniisip ninyo. Pa, anong ginagawa niyo dito? Kabisado ko naman ang daan eh. Siyempre, ayokong istorboy na moments ninyo.